Tama-tama, kausapin na muna natin si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Hi Dana, good morning. Good morning, magandang umaga po. Sabi kasi ni Brian Hosaka, ni attorney, yung Executive Director ng Independent Commission, mahalaga ang lookout bulletin para tiyaking mananagot ang mga sangkot sa kontrobersiya. Pero sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi naman mapipigilan kung gustong umalis, hindi ba? Yes, initially po, ito po ang natanggap natin, Immigration Lookout Bulletin from the DOJ. Ang lookout bulletin po ay hindi hold departure order and hindi rin po warrant of arrest. It's a monitoring tool for the movement of individuals na subject po ng order niyo. So anong abala ang maidudulot noon sa mga inaakusahan? Wala rin. Kumbaga parang markado lang sila na umalis sila ng ganitong petsa at pumunta sa ganitong destinasyon. Yes, technically po ang nangyayari dito kapag may immigration lookout bulletin, yung officers po would have to check with prudence yung records nila. Kung merong freshly issued any kind of order, hold departure order or whatever order issued against the subject. Kasi yun nga po, kapag mga ganitong high-profile cases, minsan mabilis po yung takbo ng kaso. So maaaring may inisyu na HDO pala na hindi pa napapadala sa Bureau. Yun po ang trabaho ng immigration officer sa lookout bulletin. So kagaya ng Dana, 'di ba, magbabakasyon ng mga mambabatas, kung gusto nilang mag-abroad, doon magbakasyon, kung meron silang lookout bulletin, maaantala ba ang kanilang flight o hindi naman? Hindi po. At this point, with the lookout bulletin, hindi po ito makakantala ng biyahe ng any individual subject of it. Unless may iba pa pong issued. It on its own, wala po siyang capacity to stop the travel. But kung meron pong ibang i-issue rather ang korte or yung mga appropriate agents, then saka pa lang po natin mapipigilan ng biyahe. So Dana, paano kung ang motibo niya ngayon ay tumakas na as early as now, para nararamdaman niya yung init, ano? Sabi niya, hindi na ako babalik, tatakas na ako. Di wala tayong magawa kung lookout bulletin lang meron tayo. Ang kailangan po, kung merong flight risk, the precautionary hold departure order issued by the court na makakapigil po doon sa biyahe ng tao. Kaya nga, so parang wala tayong magawa kung lookout bulletin lang at may balak yan na tumakas at this point, talaga makakatakas siya, Dana. At this point po, wala pong legal reason ng BI to stop the travel. Oo, kasi may kailangan pala, pag nag-hold departure order, kailangan may legal basis ka. Ganun yun, ano po? Kasi lahat tayo may karapatang bumiyahe. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Dana? That's right, sir. Kaya wala ganun lang talaga. Pero malalaman nyo ba ang destinasyon? Kung halimbawa, ang flight halimbawa niya, Manila-Dubai. Tapos Dubai papuntang Europa or Manila-Doha. Tapos ang final destination niya iba or Manila-Hong Kong for that matter. Iba yung destination or Bangkok. Ano po? Malalaman ba natin ang final destination or hindi? Ang first stopover lang. Dana. Anong nangyari kay Dana? Ako naputol. Yun naman ang last na tanong. Patawagan mo ulit, Jorish. Kasi po importante po yun, na malaman po natin. Kagaya niyan, halimbawa, si dating Congressman Zaldico. Hindi na natin nalaman kung nasa na ba si dating Congressman Zaldico. Hindi na natin natitrace kasi nung panahon na umalis po siya, wala pa nga po ata siya sa lookout bulletin. Kaya everyone na wala sa lookout bulletin or kahit nasa lookout bulletin ka pa, ay pwede kang lumabas ng bansa. Kako, itantanong natin kay Dana bago naputol, may abilidad ba? May kapasidad ba ang Bureau of Immigration na matrace ang final destination ng isang taong may lookout bulletin? Pwede ba yon? O kasi marami pong flights, actually lahat ng flights papuntang Europe, wala naman direkta galing sa Manila, ano po? Yan ay dadaan sa mga hub, kagaya niyang Haloy Cathay. Dadaan ka ng Hong Kong. Thai Airways, dadaan ka ng Bangkok. Or Singapore Airways, dadaan ka ng Singapore. O di kaya pag Middle Eastern Airlines naman, dadaan ka sa Doha o di kaya sa Dubai, ano po? O sa Abu Dhabi. Dana, naputol. Hi, magandang
magandang umaga po ulit. Opo, hindi. Last two questions na lang naman. Kako, may kapasidad ba ang Bureau of Immigration to determine the final destination ng mga politiko o mga personalidad na may lookout bulletin? We rely on the documentation submitted po of the subject ng lookout bulletin. Although meron po tayo mga capacities na ganyan, wala po tayo legally basis para i-track all the way kung saan po pupunta with the lookout bulletin. And not even the return. Hindi rin natin matatrack kung kailan siya babalik, ano? Kasama po yon. Kasama po sa tinitingnan namin yung return travel niya. Pero is it possible na ang kukunin niya one way lang or kunwari lang may return siya pero hindi naman siya kailangan bumalik sa araw kung ano nakasaad yun sa record niyo, di ba? Yes. Kung siya po ay halimbawa, one way po hindi po maaari kasi yun po ay round trip ticket ang kinakailangan for tourism, pag tourist po ang kanilang visa. Pero kung yung return ticket po nila, they always have the opportunity to revoke the return ticket. So that's always an option for them kung sila po ay magdesisyon ng ganon. So with the lookout bulletin, it's really just a monitoring tool and nothing else. Tama yun. Ano po? Anyway, one last. Ilan ngayon, lahat-lahat, total, ang inisyuhan ng lookout bulletin, Dana? 33 po yung inisyuhan Marami-rami ng din. lookout bulletin. Nasama na po namin lahat ito. Na-receive namin yung order yesterday afternoon. Nalagay na po namin sa system namin. So, automatic po yan. Lahat po ng mga dadaan na part ng ILBO ay ma-check po ng ating mga immigration officers sa mga ports po natin. Sige po, at least mababantayan at mamomonitor ng Bureau of Immigration. Yung 33, that already includes the senators and the former congressman. Yes. Kasama na po. Okay. Ngayon, si former Congressman Zaldico, kaya bang alamin ng Bureau of Immigration kung nasaan or alam ba ng BI kung nasaan si Congressman Zaldico? Not within our jurisdiction po kapag Filipinos out of the country. Pero kung meron po siyang mga halimbawa, may mag-issue po ng warrant of arrest against him, may in-issue po, pwede po namang hingan ng tulong ang Interpol ng ating kapulisan para malagay po dun sa watchlist. Ganun pala yun. So sa ngayon, na wala naman siyang warrant, wala siyang kaso, walang jurisdiction ang Bureau of Immigration sa kanya. Wala po. Kasi Filipino po outside the country is not within the jurisdiction of PI. Ayon. Anong impact kung kasi may mga moves ngayon, kagaya ni Congressman Toby Tiangco, sabi niya, kansilahin nyo na as early as now ang passport ni Zaldico. Kung halimbawa lang makancel yung passport niya, Dana, anong impact nun sa kanya na nasa labas siya ng bansa? Yung magiging effect po nun is magiging undocumented alien po siya kung saang bansa siya nandoon. And yung bansa pong doon, makakompel na i-deport siya because of that immigration violation, but not because of any criminal case or warrant of arrest, but because of an immigration violation for him not having a valid passport already. Hindi, pero paano siya makakabalik kung halimbawa kinansilan ninyo, kinansilan ng gobyerno? Paano siya ngayon makakabalik kung canceled yung documents niya? In effect, wala na siyang dokumento dahil kinancel ng Department of Foreign Affairs. Ini-issuehan po yan ng DFA ng one-way travel document. So, pabalik po ng Pilipinas yon. It's not valid for any travel outside or to any other country. Usually po yan po yung mga nakikita namin. One-way travel document for him to be able to fly back to the Philippines. Ganun pala yun. Paano kung gagayahin niya yung style ni former Secretary Harry Roque na kung saan siyang bansa ngayon, magsisik siya ng asylum doon? Well, yun po ay doon po sa host country, sila po ang makakapag-desisyon nun kung they will grant it or not. Pero pwede din, option niya yun. That's an option of any individual po. Oo. Or kung halimbawa ang country na nandun siya ngayon o yung pipiliin niya ay yung walang extradition, pwede pa rin siyang mapabalik kapag kinancel ng DFA ang passport niya? Yes, kasi hindi po siya based on the case na kaya mo siya i-extradite, but because of an immigration violation. So parang isa po siyang technique kasi dahil undocumented alien ka na,
ibabalik ka na lang talaga. Inde-deport ka na because of that. O di yun pala ang solusyon eh. Di bakit hindi kansilahin? Mhm. Dana, Yun po, bakit hindi maaari- kansilahin? Hello? Bakit hindi kansilahin, Dana? Ang makakasagot po niyan is yung Department of Foreign Affairs po. Sabi ko nga, akala ko sasagot ka eh. Thank you. Maraming salamat, Dana. Thank you.